everyone, this is Donmar TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Jeneline Mercado, isang artista. Nag-post siya sa isang social media na express ng tungkol sa mga artista. Ano kaya ang mga sinasabi ni Jeneline Mercado? Tingnan natin ang video at pakinggan po natin ang mga banat ni Banat Bay tungkol dito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to subscribe to my channel, and also please do not forget to subscribe Banat Bay's YouTube channel. Tulungan natin si Banat Bay para makapagbigay ng maraming bike sa mga frontliners. So ayun na nga guys, mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. Ito na naman, pathugay natin, no? Bigyan natin ng kagalang-galang na entrance ang isa na namang artista. Ito, ayan ho. Pagpugayan ho natin. Eto nga, sabi na itong isang artista, hindi po porket artista ay wala na kaming kalayaan upang i-express ang sarili at gamitin ng aming plataforma para magbigay at mamahagi ng impormasyon. Nakakasira na ulo nito mga ito. Ang dadaldal nyo na nga. Anong sasabihin ninyong wala kayong plataforma, hindi na kayo magbigay ng express? Ano ko? Araw-araw na nga kayo eh. Araw-araw na nga kayo nagsasalita. Ang iingay nyo na nga eh. Puro na nga kayo kadaldalan kahit wala nang kwenta yung sinasabi ninyo. Tapos sasabihin ninyong wala na naman kayo, binipigilan na naman kayo. Sino ba pumipigil sa inyo? Baka yung mga manager nyo, hindi kami. Siguro sabi ng manager nyo, oy tama na, nagiging tanga na kayo. Kasi kung ako nga naman yan, kung ako nga naman talaga yan, ako manager, talagang pagagalitan ko kayo. Sabihin ko, doon ka na lang sa kung ano yung kaya mong gawin. Huwag ka nang sumausaw. Ay nako sa mga ka-girls. So, nako, sabi ko sa inyo, pag hindi nila alam ang issue, ine-explain ko. Hindi ko pwedeng payagan sila maging mangmang. Pag may mga tanong sila, pinapaliwanag ko. Kasi bakit to? Kasi dapat to, aware tayo. Kasi totoo naman, di ba? Maraming nagulat sa atin sa mass testing ni DJ Looney. Ha? Ni DJ Looney ba yun? DJ na sumasayaw? Ano ba talaga? Hindi, di ba? Maraming nagulat sa atin. Baka akala nyo nilalait ko na naman si DJ Looney, ha? Anyway, yun na nga. Si DJ Looney, okay? Si DJ Looney ho ang nagsisimbolo ng mga artista. Minsan no, nakakainis ho, pero totoo ho, ha? Sabi ko nga nung pinapano ko, naawa ko dun sa tao. Kaya lang, yung ginawa niya, yung pagiging opinionated niya, yung bigla-bigla na lang siyang nagsasalita at sabihin na natin, sorry to say Mr. Looney, DJ Looney, ano ba talaga, yung pagiging nagmamagaling niya, yun ay kanyang simbolo lang yan ng mga artista sa atin. Ganyan na ho ang nangyayari sa mga artista sa atin. Puro ho nagmamagaling na. Sana po, ito lang sana madala na kayo kay DJ Looney. Madala na kayo kay Kim Chiu. Na matuto kayong mag-research. Kung gusto ninyong magbigay ng opinion ninyo. Kaya naman kayo nasasabihan ng bobo, tanga, ganyan. Kasi hindi ho kayo nagre-research. Inuuna nyo yung bibig. Mga sir, mga ma'am. Tayo ho ay binigyan ho ng 2 tenga at 1 bibig. Ha? At 2 mata. Hindi ho isa, 2 ho. Ha? Siguro yung iba baka isa lang, medyo may diferensya, pero ang simbolo lamang po na ito, isipin nyo, 2 tenga, 2 mata, 1 lang ang bibig. Ibig sabihin nun, 2 plus 2 is equals to 4. Against 1. Palabas yung 1 eh. Ano yung mata at saka tenga? Paloob. Kung ano yung nakikita mo, ano yung nababasa mo, ano yung napapanood mo. Tenga, ano yung napapakinggan mo, ano yung mga payong naririnig mo. Puro input yan. Ibig sabihin, ang sabi ho, mag-input mo muna lahat. Bago ka magsalita, na isa lang ang bibig mo. May nakita ka 2 bibig? Diba? Ibig lamang po sabihin niya, simbolo ho yan, ha? Simbolo ho yan na please, ha? Matuto ho tayong mag-research. Matuto ho tayong makinig. Matuto ho tayong magbasa. Matuto ho tayong manood bago ho tayong magsalita.
Kasi tulad doon ito, nakakalungkot, sasabihin nito ni Jenilyn Mercado, na nakakalungkot na ang baba ng tingin ninyo sa mga artista, sa mga tao na hindi pares ang paniniwala sa inyo. Tao po kami, nag-iisip. Huh? Tao kayo, oo. Minsan hindi nag-iisip. Nakakaramdam, yes. Nagmamahal katulad nyo, yes. Pero yung nag-iisip, I don't think so. Hindi ba ho? Hindi lamang po ang totoo eh. Sa akin ho, hindi ho kayo, ha? Tinitingnan na mababa ng tao dahil artista kayo. Hindi. Hindi yon. Nagkakamali ka, madam. Magali ka dyan, madam, ha? Hindi ho kayo tinitingnan ng tao dahil hindi parehas ang paniniwala natin. Hindi rin. Ha? Tinitingnan kayong mababa dahil ho sa mga komento ninyong sablay. Dahil hindi ho kayo nagre-research. Press freedom kayo ng press freedom sa ABS-CBN, ha? Although kapuso ata ito si Jenilyn, hindi ko alam, ha? Dali, salamat muna kay Susan Fernandez, watching you here in Southern California. Ay grabe, magdadalawang oras na pala tayo. Pwede na pumalit dun sa lapid fire. Ay, na-fire na kasi. Ayan, kasi pakalat ng fake news. Kaya napasok pa rin, ano? Kasi 2 oras yung oras niya doon eh. 2 oras na nagchichismis eh. Ayun na nga. Oh, 'di ba? Kaya nga kahit nga sabi nito ni Legendary JM 2000, think before you speak, ha? Isipin niyo to, ha? Ilan ba ang brain? Science to. Baka akala nyo hindi ako nagre-research, ha? 2 ang brain, may left and the right. Baka akala nyo isa lang yan. Hindi. May left and right yan. Ha? O, ibig sabihin na nga nun, medyo isip-isip muna. Kaya nga, di ba? Yung bibig, ay, hindi ako nagbibiro, Kahit nga ho Biblia eh. Sinabi na ho yan sa Biblia eh. Yung bibig natin, malupit ho ang bibig. Ang bibig nga, sabi nga parang inihambing sa malupit na mas madali pa nga daw, ano? Nakalimutan ko na, yung sa kabayo. Baka magkamali na naman ako. Sandali lang, ha? Sandali lang. Yung tungkol sa kabayo yun eh. Wait lang, ha? Speak, horse. Sandali. Verse. Hala na. I-research natin. Baka naman eh. Wait. Mas matitay mo pa daw yung horse. Parang ganon. Wait lang. Ayan. Eto na. Babasahin ko. Sandali. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches. But a tiny spark can set a great forest on fire. Sabihin, isang yung psst, ganon. Kaya niyang paapuyin ang buong forest. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. Yan daw bibig. Daig pa niya ng flame of fire. Sabihin, kaya niyang yung gubat. Ganon na in comparison. Sabi nga, people can tame all kinds of animal. Hindi lang pala horse. Bird, reptiles, and fish. But no one can tame the tongue. Ganun katindi yun. Ang bibig daw ang bibig ng tao, ganyang kalupit. Ibig sabihin, winarningan tayo ng Biblia tungkol dyan. Kaya sana, bago magsalita yung mga natin, mga artista natin, ayan, ang dami tuloy nagturo-turo na. So yun ang ibig sabihin nun. Sabihin, winawarningan tayo ng Biblia na pagsasalita natin. Ingat-ingat tayo pagsalita. Kasi konting spark lang ng salita natin, it can ruin a family. Sa mag-asawa, ingat tayo sa bibitawan ng salita. Ayaw na, ito payo ko lang. Sa mga mag-aasawa Sa mag-aasawa, makinig kayo! Lalo na kayong mga kababaihan! Yari na naman yung mga babae, no? Ang mga lalaki, ang pinakaayaw nila sa lahat, ay yung dinidisrespect sila. Especially, sa harap ng ibang tao. So yung i-disrespect mo ng salita mo, words, pag nabastos mo ng onti yan, sabi ko sa'yo, it could spark a fire. Hindi mo alam, tahimik lang yung asawa mo, pero baka gumaganti na yan sa ibang paraan. Kaya wag niyong babastusin ang asawa ninyo. Oy! Sa mga babae naman, sa mga lalaki naman, baka akala nyo unfair. Sa mga lalaki naman, baka akala nyo laging ang gusto ng kababaihan ang babae
ang gusto nilang makaramdaman is yung affirmation of love. Kala mo may alam? Ang sabihin ng affirmation of love, gusto nilang laging na-affirm sila ng love mo. Kasi dati, kasi yung ibang mga kalalakihan, tinitake for granted na yan. No, totoo, walang biro. Dati, baka I love you, siguro sa isang araw, naka 1,000 I love you. Ha? Pero nung naging mag-asawa na, anak ng tutsa, di isang I love you, hindi masabi. Hoy! Mga kalalakihan, dati lumuluhod pa kayo. Ha? Para lang masabihan ng I love you, sabi mo, alam na yan ng asawa ko alam naman niyang mahal ko siya. No, you're wrong. Female, mga wife, they need affirmation. From time to time, you have to affirm them. Yun na ibig sabihin nun, kailangan mo silang siguraduhan. Lagi mo silang sasabihan na mahal mo sila yung talagang, huwag mong bobolahin. Ibang usapan naman yun walang ganunan. Ibig sabihin, lagi mong isi-secure sila na mahal mo sila lang ang talagang kung ano yung mga sinasabi mo na nanliligaw ka, ulitin mo kung totoo sa puso mo. Yun lang. Asus! Mga bana! Night of... Anyway, yun na nga. So ito na lang ating punot dulo dito, ha. Yung katulad ni DJ Looney, ha. Yan talagang nagsisimbolo sa mga artista na minsan lesson nun din sa atin to, na bago tayo magsalita, ilang beses na akong pinahamak ng salita ko. Lesson sa akin to. Baka akala ninyo, kinikwento ko lang sa inyo, sinishare ko lang. Lesson sa akin to na bago ka magsalita, mag-research ka. Bago ka siguraduhin mo. Talagang not just one time, gawin mo 2 times. At the same time, magtanong ka din sa tao. Wala akong masamang nagtatanong. Mas maganda ho yun. At least may makita kang ibang perspective. Baka kasi mali ka So sana, yung mga artista natin na nagagalit sila, bakit daw sila inaapi, bakit daw sila inaaway, bakit sila binabastos, kasi hindi mo maiiwasan, artista kayo, public kayo, magpo-post kayo sa social media, ang dami nyong nalolokong mga tanga ninyong panatiko. Tapos asahan nyo sa amin? Tatahimik? Hindi namin kayo iko-correct? Kino-correct namin kayo. Huwag mo naman kagad isipin nyo na binabash lang kayo. Kino-correct namin yung kasinungalingan na sinasabi ninyo. Halimbawa na lang yung press freedom. Pambihira hanggang ngayon nga. Nagbo-broadcast pa rin kayo kahit, di ba, sinabi nga ni Marcoleta, bawal nga kayong mag-broadcast dapat sa Sky Cable o kaya sa sine mo. Pero ano ginagawa nyo? Pinalalabas nyo pa rin yung news nyo doon. Ang kukulit ng mga kulentong ninyo. Di ba? Totoo naman, pinalalabas nyo pa rin yan. And yet, sasabihin nyo, wala kayong press freedom. Anak kayo naman tutsa, gas-gas na yung suppression of press freedom. Dito nga sa Pilipinas ang pinaka-napakadakas ng press freedom. Puro fake news na nga pinakakalat, press freedom pa rin. Naalala ninyo, di ba nagsalita na nga dyan sino ba ito? Yung sa Singapore, si Prime Minister noon, yung magaling. Nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Nakakainis. Yung magaling sa Singapore, nakalimutan ko na, wala na siya. Patay na po ata siya ngayon. Nakalimutan ko na naman. Di ba sinabi niya nga, ang problema sa Pilipinas, too much freedom ng mga media. Noon pa yun panahon pa ni Marcos niya ata sinabi yun. Ngayon, kitang-kita na natin. Too much freedom to the point na malaya silang nagpapakalat ng fake news ni walang nakukulong sa kanila. May nakita ka na bang nakulong na fake news? Wala! You have seen the video, so mag-comment down below kung anong masasabi nyo. Tama ba si Banat Bay? Tama ba si Jeneline Mercado? Anong nasa opinion nyo? Mag-comment down below. Don't forget to subscribe to my channel. And please also subscribe to Banat Bay's YouTube channel. That's all for today and have a great day everyone.